Hindi lahat ng desisyon ng isang tao ay tama. Pero hindi rin naman ibig sabihin na kapag nagkamali siya ay masama na agad siya. May mga pagkakataon na ang isang tao ay napipilitang gumawa ng isang desisyon na sa tingin ng iba ay mali. Pero sa sitwasyon niya, yun lamang ang nakikita niyang paraan. Minsan, hindi ito dahil gusto niyang magkamali, kundi dahil wala na siyang ibang pagpipilian o mas maayos na alternatibo sa oras na iyon. Ito po ang kwento ng buhay na siyang binahagi sa atin ni Hana. Ito po ang kanyang kwento na papapakinggan niyo ngayong araw. Dear Miss Kay, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Hana at gusto ko lamang ibahagi sa inyo ang kwento ng aking buhay. 22 taong gulang pa lamang po ako at kasalukuyang nag-aaral ng tourism sa isang universidad sa Maynila nung mangyari ito. Tubong Bicol ako, Miss Kay. Katulad ng maraming estudyanteng nanggagaling sa probinsya, nangarap din akong makapagtapos para mabigyan ng mas magandang buhay ang pamilya ko. Hindi kami mayaman. Si Papa po ay driver ng delivery van, habang si Mama naman ay nagtitinda ng malutong pagkain sa aming barangay. Sakto lang ang kinikita nila para sa araw-araw na pangangailangan. Kaya malaking sakripisyo ang pagpapaaral nila sa akin dito sa Maynila. 3 taon na akong nakatira sa isang boarding house malapit sa paaralan namin. Luma na ang gusali. May kalawang na ang ilang bahagi ng hagdan at minsan nga'y tumutulo pa ang bubong kapag sobrang lakas ng ulan. Pero mura ang renta kaya doon ako tumira. Ang may-ari ng boarding house ay si Mang Biloy. 51 taong gulang na siya. Byudo na at mag-isang namamahala sa buong gusali. Siya ang naniningil ng renta, nag-aayos ng mga sirang ilaw at minsan siya rin ang nagbubuhat ng mga gamit ng bagong boarders. Mabait naman siya sa amin. Hindi siya yung tipong landlord na laging galit. Tahimik nga lang siya kadalasan. Bukod sa pag-aaral, naging masaya rin ang buhay ko sa boarding house dahil doon ko nakilala si Ken. Boarder din siya. 23 taong gulang. Pareho kaming estudyante, magkaiba nga lang ng kurso. Hanggang ngayon, natatawa pa rin ako kapag naaalala ko ang unang pagkikita namin. Nahulog kasi noon ang mga dala kong libro sa hagdan at nagkalat lahat sa sahig. Bago pa ako makayuko para pulutin ang mga iyon, may isang lalaking tumulong agad sa akin. Pagtingin ko, si Ken. Ngumiti siya at ngumiti rin ako. At doon nagsimula ang lahat. Mula sa simpleng batian, naging usapan, naging pagkakaibigan, hanggang sa naging kami. Mahigit 1 taon na rin kami magkasintahan ni Ken. Madalas kaming magkasabay pumasok sa eskwelahan, sabay kumakain at sabay na ring umuwi. Kapag may problema ako sa assignment, tinutulungan niya ako. Kapag siya naman ang nahihirapan sa mga requirements niya, ako naman ang umaalalay. Pakiramdam ko noon, maayos ang lahat. Pero minsan talaga, kahit gaano mo kagustong manatiling maayos ang lahat, may mga pagkakataong bigla na lang babaliktad ang takbo ng buhay mo. Isang umaga noon, Miss Kay, habang naghahanda ako para pumasok, tumawag si Mama. Pagkasagot ko pa lang ay may kakaiba na akong naramdaman. Hana. Ma? Tahimik siya ng ilang segundo. Doon pa lang kinabahan na ako. Bakit po? Na-ospital si Papa. Parang may malamig na tubig na bumuhos sa katawan ko. Ano po? Na-ospital si Papa kagabi. Napaupo ako sa gilid ng kama.
Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Kumusta po siya, Mama? Nasa ospital pa rin. Hindi ko na malayang napahigpit na pala ang hawak ko sa cellphone ko. Ano po bang nangyari? Pinaliwanag ni Mama na ilang araw nang may sakit si Papa. Nung una, inakala niyang simpleng lagnat lang. Pero lumala yun, kaya kinailangan na siyang dalhin sa ospital. Pagkatapos nun, ay sinabi ni Mama ang bagay na mas lalo kong kinakatakutan. Anak, naubos sa halos lahat ang pera ko kaya wala muna akong maipapadala sa'yo. Napapikit ako. Alam ko na kaagad ang ibig sabihin nun. Pagkababa ng tawag, ay ilang minuto akong nakatulala sa kisame. Pakiramdam ko ay sabay-sabay na bumagsak ang lahat ng problema sa akin. May renta ako noon na kailangang bayaran. May mga gastusin pa sa eskwelahan at ang pagkain ko pa araw-araw. At higit sa lahat, may pamilya akong kailangang isipin. Nang gabing iyon, napansin agad ni Ken ang pagiging tahimik ko. Nasa common area kami habang kumakain ng hapunan. Bakit parang wala ka sa sarili? Tanong niya. Kinuwento ko ang nangyari. Tahimik siyang nakinig. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim. Hana, kung kailangan mo ng pera, pahihiramin muna kita. Gumiti ako ng bahagya. Naku, wag na. Bakit naman? Kailangan mo rin yun Kaya ko pa naman. Umiling ako. Ayokong maramdaman niyang responsibilidad niya akong tulungan. Sa mga sumunod na araw, lalo kong nabalisa. Pabawas ng pabawas ang laman ng wallet ko. Tuwing gabi, binibilang ko ang natitira kong pera. At sa bawat pagbilang ko, lalo kong kinakabahan. Minsan nga, noodles na lang ang kinakain ko para makatipid. Minsan, kape. May mga araw na isang beses nga lang akong kumakain ng maayos. Hindi ko yun sinasabi kay Ken dahil ayoko ring maging alalahanin pa niya ako. Pero alam ko, napapansin niya. Ana, matamlay ka na. Wala to, napuyat lang. Nagtitipid ka na naman Napangiti lang ako. Alam kong hindi ko siya maluloko. Isang hapon, habang palabas ako ng boarding house, nakita ko si Mang Biloy na nagwawalis sa bakuran. Ana, huminto ako. Po, kailan mo babayaran yung renta mo? Parang may bumara agad sa lalamunan ko. Ilang araw ko nang iniiwasan na pag-usapan namin yon. Pasensya na po, Mang Biloy. Tahimik siyang nakatingin sa akin. May problema lang po sa bahay Tumango siya. Mukhang naintindihan naman niya. Pero alam kong kailangan din niyang maningil sa susunod na araw. Hanggang katapusan, kaya kong maghintay. Nakahinga ako ng maluwag. Maraming salamat po. Ngumiti siya ng bahagya. Pagkatapos noon ay nagpatuloy na ako sa paglalakad. Pero kahit nabigyan ako ng palugit, hindi pa rin nawala ang problema. Saan naman ako kukuha ng pera? Kinabukasan, pagkatapos ng klase, nagganap ako ng part-time job. Nag-apply ako sa isang coffee shop kaso hindi sila tumatanggap. Sa isang milk tea shop naman, puno na raw ang empleyado. Sa convenience store, full-time worker ang kailangan nila. Sa fast food, may mga requirements pa. Pagod na pagod akong umuwi ng gabing yun. Pakiramdam ko ay wala nang gustong tumanggap sa akin. Pagdating ko sa boarding house, tahimik na ang paligid. Ilang boarders na lang ang gising. Nakita ko si Mang Biloy na nakaupo habang nagkakape. Pagdaan ko sa kanya, tinawag niya ako. Ana, napahinto ako. Po? Nagalangan ako pero umupo ako sa kabilang dulo ng bangko. Tahimik kaming pareho ng ilang segundo hanggang sa magsalita siya. Napansin kong ilang araw ka ng problemado. Napababa ko ng tingin. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Pasensya na po. Marami lang iniisip. O sige, dahil marami kang problema.
Bibigyan na lamang kita ng 1 buwan na palugit, iha ha? Para mabayaran ang renta mo. Alam mo naman, ako'y matanda na rin. At ito ay negosyo ko. Ito na lang din ang pangkabuhayan ko. Opo, Mang Biloy. Naiintindihan ko po. Maraming salamat po kung ganun. O siya, sige. Magpahinga ka na. Akala ko noon, sapat na miski ang sipag at tiyaga para malampasan ang anumang problema. Pero may mga pagkakataon pala talaga na susubukin ka ng buhay ng sunod-sunod hanggang sa hindi mo na alam kung saan ka kakapit. Ilang linggo matapos ang pag-uusap namin ni Mang Biloy, patuloy akong naghanap ng paraan para kumita. Nag-apply ako sa iba't ibang tindahan. Naghanap din ako ng part-time na online work. Kahit anong maliit na racket, sinubukan ko. Pero hindi naman sapat ang kinikita ko. Samantala, patuloy namang lumalaki ang mga gastusin sa bahay namin sa probinsya. Halos gabi-gabi akong tumatawag kay mama para kumustahin si papa. Umaasa akong gagaling siya. Umaasa akong makakauwi rin siya. Hanggang isang umaga, isang tawag ang gumising sa akin. Nakita ko ang pangalan ni mama sa screen ng phone ko. Kinabahan agad ako. Nung sagutin ko ang tawag, umiiyak siya. At doon ko nalaman ang masamang balita. Ma? Hindi siya agad nakasagot. Puro hikbi lang ang narinig ko. Ma, ano bang nangyari? Ilang segundang lumipas bago niya nasabi ang mga salitang hindi ko kailanman gustong marinig. Wala na si Papa, Hana. Wala na ang papa mo. Parang tumigil ang mundo ko. Hindi ako nakapagsalita. Hindi ako makahinga. Pakiramdam ko ay biglang nawala ang lahat ng lakas sa katawan ko. Ma, lumaban siya, anak. Tuluyan ang bumagsak ang luha sa mga mata ko. Hindi ko maalala kung gaano katagal akong nakaupo sa gilid ng kama habang umiiyak. Hindi ko matanggap. Ilang linggo lang ang nakalipas, umaasa pa akong gagaling siya. At ngayon, wala na siya. Nang malaman yun ni Ken, agad niya akong sinamahan. Hindi niya ako iniwan buong araw. Pero kahit gaano kabuti ang loob niya, hindi niya kayang alisin ang sakit na nararamdaman ko. Mas talo pang bumigad ang problema nang malaman ko ang kalagayan ng pamilya namin. Maraming utang na kailangang bayaran. Gastusin sa libing, mga obligasyong naiwan, at wala na ang pangunahing naghahanap buhay sa amin. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, naramdaman kong wala na akong ibang mapuntahan. Isang gabi, mag-isa akong naglalakad palabas ng campus. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Punong-puno ng isipin ang utak ko. Doon ko nakita si Jenny. Kaklase ko siya. Tourism din. Maganda, sexy, laging nakaayos at laging may latest na cellphone. Hindi naman kami ganon ka-close pero nagkakausap kami paminsan-minsan. Napansin niya agad ang namumugto kong mga mata. Hana, okay ka lang? Ngumiti ako ng pilit. Okay lang ako. Sigurado ka? Umiling ako. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, naikwento ko sa kanya ang lahat. Ang pagkamatay ni Papa, ang renta ko, ang takot kong huminto sa pag-aaral. Tahimik siyang nakinig, pagkatapos ay tumingin siya sa akin ng seryoso. Hana. Ano? Parang nag-aalangan siyang magsalita. May ilang segundong katahimikan. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim. May alam akong paraan para kumita. Hindi ko agad naintindihan ang ibig niyang sabihin. Ano naman yun? Hindi siya agad sumagot. At nang sabihin niya ang ibig niyang iparating, para naman akong binuhusan ng malamig na tubig. Agad akong umiling. Naku, hindi. Pero Hana, hindi ko kaya, Jenny. Nakaupo kami noon sa isang bakanteng bench. Tahimik ang paligid at maririnig lamang ang ingay ng sasakyan sa kalsada noon. Hindi naman kita pinipilit, sabi ni Jenny. Pero ginawa ko yan noon eh.
Nung una ko ngang subukan, sabi ko ayoko. Pero sa tulad nating mahihirap, ang magagawa lang natin ay magtiis at kumapit. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung anong mararamdaman. Hindi ko siya inuhusgahan. Pero sa halip lalo kong nalungkot dahil nakita ko sa mga mata niya ang hirap na pinagdaanan niya. Hindi ko alam ang gagawin. Bulong ko. O siya, pag-isipan mo na lang. Ilang araw kong pinag-isipan ang usapan naming yun ni Jenny. Pinilit kong humanap ng ibang paraan. Naghanap ulit ako ng part-time at nagbenta na rin ako ng ilan kong gamit. Nagtipid ng sobra, pero wala pa rin eh. Lumipas ang araw, lalo kong napapalapit sa pader na iyon. Hanggang sa dumating yung puntong wala na akong makitang ibang daan. Isang gabi noon, Miss Kay, kinausap ko ulit si Jenny. Hindi ko makakalimutan ang pakiramdam nung araw na yon. Pakiramdam ko ay talo na ako. Pakiramdam ko ay pinabayaan na ako ng mundo. Sinabi sa akin ni Jenny na may kakilala siyang maaaring makatulong. Hindi na kami nag-usap tungkol sa detalye. Ayoko ring isipin yon ng sobra. Gusto ko nalang matapos ang lahat. Pagdating ng araw na yon, nanginginig ang kamay ko. Paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko kung tama ba tong ginagawa ko. Baka may iba pang paraan, baka may iba pang daan. Pero wala naman akong maisagot. Ang alam ko lang, kailangan kong mabuhay. Kailangan kong makapagtapos. Kailangan kong matulungan si Mama. Lalo na ngayon. Nawala na si Papa. Nakausap ko ang sinasabi ni Jenny na kakilala niya. At yun ang nagbigay sa akin ng una kong customer. Ang unang taong nakasama ko sa kama ay isang tricycle driver, Miss Kay. Hindi ito mayaman, pero hindi na naman siya mukhang masamang tao. Sa katunayan, mas mukha pa siyang ordinaryong manggagawa na pagod lang sa maghapong pasada. At doon ko mas lalong naramdaman kung gaano kalupit ang sitwasyon ko. Dahil hindi ko kailanman inakalang darating ako sa puntong kailangan kong gawin ang bagay na yon para lamang magkaroon ng pera. Pinapunta niya ako sa isang mumureng hotel at doon nga may naganap sa amin. Pasalamat na lang din ako at bata-bata pang tricycle driver at malinis din sa katawan, hindi to dugyot. 3,000 ang naging usapan naming halaga. Buong gabi, mabigat ang loob ko. Pag-uwi ko sa boarding house, dumiretso na ako sa kwarto. Umupo sa kama at doon ako umiyak. Mag-isa, walang nakakaalam, walang nakakarinig. Hindi dahil sa ginawa ko, kundi dahil pakiramdam ko ay unti-unti nang nawawala ang dating ako na punong-puno ng pangarap at pag-asa. Kinabukasan, pumasok pa rin ako sa klase. Ngumingiti pa rin sa mga klase ko. Nakikipag-usap pa rin ako kay Ken na walang alam sa ginawa ko. Pero sa loob-loob ko, alam kong may nagbago na. May lihim akong bitbit. Lihim na ayokong malaman ng kahit na sino. Maliban sa amin ni Jenny. Pagkatapos ng gabing iyon, nagkaroon ako ng perang kailangan ko para mabayaran ang ilang mahalagang gastusin. Una kong inasikaso ang renta sa boarding house. Ayokong mapaalis. Ayokong mawala ng matutuluyan habang nag-aaral. Nung iabot ko ang bayad ko kay Mang Biloy, normal lang ang naging usapan namin. Salamat, Hana. Sabi niya habang tinatanggap ang bayad. Opo, mabuti naman at nagkapera ka. Ngumiti lang ako. Hindi niya alam kung gaano kahirap para sa akin na makuha ang halagang yon at ayoko rin namang malaman pa niya. Pagkatapos noon ay bumalik ako sa mga klase ko na parang walang nangyari. Pero sa totoo lang, araw-araw akong nakikipaglaban sa sarili ko. Tuwing nakikita ko si Ken, nakakaramdam ako ng guilt. Wala siyang alam sa mga ginagawa ko. Wala siyang alam sa mga desisyon ko. At habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman ang bigat ng lihim na iyon. Isang umaga, tumawag si Mama. Hana, Ma, sa Biyernes na ang huling gabi ng lamay ng Papa mo.
Tahimik akong napaupo. Dahil sa kakulangan ng pera, hindi agad ako makauwi sa probinsya. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya nahaharap sa huling pagkakataon. Magagawan mo kaya ng paraan para makauwi? Napapikit ako. Opo, gagawan ko po ng paraan. Sobrang gusto kong umuwi. Pero alam kong kailangan ko ng pamasahe. Kailangan ko rin ng dagdag na pera para makatulong sa bahay. Susubukan ko po, huwag niyo po akong alalahanin. Pagkababa ng tawag, ilang minuto akong nakatulala. Kailangan kong makauwi anuman ang mangyari. Hindi ko kayang palampasin ang huling gabi ng lamay ng sarili kong ama. Kinahaponan, hinahanap ko ulit si Jenny. Nakita kami sa isang maliit na karinderya malapit sa campus. Kumain muna kami. Pagkatapos ay nagsalita ako. Jenny, kailangan ko ulit ng tulong eh. Huminto siya sa pagkain. Mukhang alam na agad niya ang ibig kong sabihin. Kailan ba? Sa lalong madaling panahon. Hindi siya agad sumagot. Pagkatapos ay tumango. Titignan ko kung may maitutulong ako. Salamat. Susubukan kong i-message yung dati kong customer. Pag hindi siya pwede, iba na lang, okay? Oo, okay lang. Basta need ko talaga ng pera eh. Napangiti siya, pero halata akong naaawa siya sa akin. At sa totoo lang, naaawa na rin ako sa sarili ko. Isang araw ang lumipas, nag-message na si Jenny. Kinagabihan, yung takda raw ng pagkikita naming dalawa. Hindi naman niya binanggit kung sino. Hindi ko na rin tinanong pa. Pakiramdam ko noon ay wala na akong karapatang mamili. Kailangan ko lang ng pera para makauwi. Nung araw na yon, umalis ako ng boarding house na mabigat ang pakiramdam. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagod. Pagod na akong magpanggap na okay lang ako. Pagod na akong gumiti kahit gusto ko nang umiyak. Pagdating ko sa lugar na sinabi ni Jenny, tahimik akong naghintay. Makalipas ang ilang minuto, may isang lalaking papalapit. Nang makita ko siya, nanlaki ang mga mata ko. Parang tumigil ang oras. Hindi ako makapaniwala. Si Mang Biloy. Napahinto rin siya nun. Halatang nagulat. Hana, parang nawalan ako ng boses. Mang Biloy? Nagkatitigan kami ng ilang segundo. Kitang-kita ko ang pagkagulat sa mukha niya. At sigurado akong ganun din ang nasa mukha ko. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Hindi ako agad nakasagot. Nahiya ako bigla. Sobrang hiyang-hiya. Pakiramdam ko noon na gusto ko nang magpalamon sa lupa. Tahimik kaming dalawa hanggang sa bumuntong hininga si Mang Biloy. Maupo muna tayo. Para akong batang napagalitan habang sumusunod sa kanya. Naupo kami sa isang bakanting mesa. Ilang segundo ulit ang lumipas bago siya nagsalita. Ana, hindi ko naman akalain. Ikaw pala yung sinasabi ni Domeng. Talaga naman ang lalaking yun, no? Hindi ako makatingin sa kanya. Tumingin ka nga sa akin. Dahan-dahan akong tumingin sa kanya. Hindi galit ang mukha niya. Mas mukhang nalulungkot. Bakit iya? Isang simpleng tanong, pero hindi ko agad nasagot. Dahil hindi ko rin alam kung paano ipapaliwanag ang lahat. May problema po kasi. Anong problema? Napababa ko ng tingin. Wala na ho si Papa. Patay na ho si Papa. Biglang nagbago ang ekspresyon niya. Patay na. Tumango ako. At kailangan kong umuwi sa probinsya. Tahimik siyang nakikinig kaya kinuwento ko ang lahat. Ang pagka-ospital ni Papa, yung utang, yung hirap ng buhay, at yung takot kong huminto sa pag-aaral. At ang desperasyon na unti-unting nagtulak sa akin sa mga desisyong hindi ko akalaing magagawa ko. Pagkatapos kong magsalita, matagal siyang hindi umimik. Hanggang sa nagsalita siya ng mahina. Alam ba ito ng boyfriend mo? Mabilis akong umiling. Hindi po. At ng mama mo? Hindi rin po. Napapikit siya, parang may iniisip. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Ana, iha, makinig ka. Tahimik nga akong nakinig.
Matagal na rin kitang kilala. Hindi ako umimik. Nakita ko kung paano ka magsikap. Hindi kita huhusgahan. Parang gusto kong umiyak nung marinig ko yon. Dahil yun mismo ang kinakatakutan ko. Na mahusgahan, na maliitin, na sabihang wala akong kwenta. Pero wala akong narinig na ganon mula sa kanya. Nagkamali ka man o hindi, hindi ako ang dapat magdesisyon yan. Napay ko ako. Pero ayokong makita kang lalo pang nalulubog. Hindi ko napigilang mapaluha. Tahimik ko yung pinunasan. Mang Biloy, huwag ka munang gumawa ng anumang pagsisisihan mo. Tumango ako. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko ay unang beses na may totoong nakinig sa akin mula nang magsimula ang lahat. May kinuha siyang sobre mula sa bag niya. Inabot niya iyon. Ano po ito? Sige na, kunin mo na. Agad akong umiling. Naku, nakakahiya ho. Pautang. Napatingin ako sa kanya. Pautang po? Oo, bayaran mo kapag nakapagtapos ka na at nagkaroon ka na ng trabaho. Napatigil ako. Hindi ko alam ang sasabihin. Hindi ko alam kung paano magpapasalamat. Sige na, umuwi ka na. Tuluyan ang tumulo ang luha ko. Salamat po. Ngumiti siya ng bahagya. Sige na, tumayo ka na. Tumayo ako. At Hana. Po, Mang Biloy. Tapusin mo ang pag-aaral mo, Iha. Tumango ako. Opo, Mang Biloy. Habang pauwi ako sa boarding house, dalang sobre sa bag ko, pakiramdam ko'y gumaan ng kaunti ang bigat sa dibdib ko. Hindi pa tapos ang problema ko. Hindi pa maayos ang buhay ko. Pero sa unang pagkakataon naman, Miss Kay, may nakita akong maliit na sinag ng pag-asa. Kung babalikan ko, Miss Kay, ang lahat ng nangyari, parang panaginip na hindi ko na gustong balikan pa. Pero hindi ko rin makakalimutan. Matapos ang usapan namin ni Mang Biloy, nakauwi ako sa probinsya para sa huling gabi ng lamay ni Papa. Habang nasa bus, nakatingin lang ako sa bintana. Iniisip ko si Papa. Iniisip ko ang lahat ng hindi ko nasabi sa kanya. Pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ni Mama na umiiyak. Mahigpit niya akong niyakap. Wala na kaming ibang sinabi sa isa't isa. Dumiretso agad ako sa kabaong ni Papa. Nandoon ang mga kapitbahay, kamag-anak at mga kaibigan niya. Lumapit ako sa kabaong niya. Doon ko tuluyang naramdaman ang bigat ng pagkawala niya. Hindi ko napigilan ang luha ko. Ang dami ko pang gustong sabihin, pero wala na siyang maisasagot. Sa isip ko, nangako ako sa sarili ko. Magtatapos ako pa. Hindi masasayang lahat ng sakripisyo mo. Pagkatapos ng libing, bumalik ako sa Maynila. Pagod pero may mas malinaw ng dahilan kung bakit kailangan kong magpatuloy. Hindi pa tapos ang laban ng buhay ko. At sa pagkakataong yon, hindi ko na piniling bumalik sa dating landas na muntik nang sumira sa akin. Tahimik ako nagpatuloy sa buhay. Nag-aaral, nag-iipon ng lakas at unti-unting bumangon. Isang araw noon nung tinawag ako ni Mang Biloy sa ibaba ng boarding house. Hana, po, may kasama siyang lalaki. Siya si Dario, sabi niya. May maliit siyang tindahan dyan. Kailangan niya ng assistant. Napatingin ako sa lalaki. Tumango siya. Subukan mo muna kung gusto mo. Kung magugustuhan mo, pumasok ka. Ganun lang, walang malaking paliwanag. Pero doon naman nagsimula ang pagbabago ng lahat. Kumita naman ako kahit papaano ng maayos. Hindi man malaki, pero sapat para mabayaran ko ang buwan ng renta ko at ang mga pangangailangan ko. Sapat para magpatuloy sa pag-aaral. Habang tumatagal, mas naging maayos naman ang lahat. Nakakapag-focus na ako sa school at nagkakaroon na ulit ng pag-asa. Isang araw, nakaupo ako noon sa labas ng campus nung makita ko si Jenny. Matagal-tagal din kaming hindi nakapag-usap. Nagkumustahan kami sandali at doon ko nalaman ng isang bagay na hindi ko inaasahan. Si Mang Biloy pala. Naging customer din niya noon. At katulad ko, wala rin nangyari sa kanilang dalawa. Tahimik lang akong nakikinig noon habang nagkukwento si Jenny.
Habang sinasabi niya yun, parang mas luminaw bigla ang lahat. Hindi lang pala ako ang nag-iisang may karanasang ganon. Hindi lang pala ako ang unang tinulungan ni Mang Biloy. At baka nga hindi rin ako ang huli. Sinabi din ni Jenny na kaya si Mang Biloy ang nirekomenda niya dahil umaasa siyang ganon ulit ang gagawin ng matanda at hindi nga raw siya nagkamali. Sinabi niya rin sa akin na hindi niya talaga alam na landlord ko si Mang Biloy. Hindi siya perpekto, Miss Kay. Hindi rin siya banal na lalaki. Pero malinaw sa akin ngayon, hindi siya nananamantala sa mga katulad ko. Sa halip nga, naging tulay siya para sa mga taong kagaya ko na walang ibang mapuntahan. Kung iisipin ko ang lahat ng pinagdaanan ko, parang hindi na ako yung parehong tao na unang dumating dito sa Maynila. Pero nandito pa rin ako. Nakakapit pa rin. At ang karanasan kong to ay hindi ko makakalimutan hanggang sa huling hininga ko. Miss Kay, matagal na pong nangyari ang kwentong ito. At ngayon nga ay 31 years old na po ako. At kasalukuyang may maayos at maganda ng trabaho. Last month nga nang makabalik ako ng Maynila. Pinuntahan ko ulit ang boarding house. Pero dun ko nalaman na yumao na pala si Mang Biloy. Wala na pala siya. Kaya ako rin naisip na biglang isulat ang kwentong ito at ipadala sa inyong programa. Hindi lahat ng tao na tahimik ay walang pakialam. Minsan nga sila pa yung taong marunong makiramdam kahit na hindi masabihin ang problema. At hindi lahat ng nadadapa ay hindi na kayang bumangon, Miss Kay. Minsan, kailangan mo lang ng tamang pagkakataon at ang taong hindi ka uhusgahan habang ikaw ay bumabangon. Ang tunay na lakas ay hindi sa pag-iwas sa pagkakamali, kundi sa pagpili na magpatuloy kahit nagkamali ka na. Hanggang dito na lamang po ang binahagi kong kwento ng aking buhay, Miss Kay. Nagmamahal, Hana. Maraming salamat po sa inyo and God bless po sa ating lahat.